Assalamualaikum! Ako si Jing Castañeda. Hatid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Ople Labor Center dismayado sa ipinataw na parusa kay Labor Attaché Musa na inip na sa kaso ni dating Ambassador Primavera. Proteksyon ng Filipino-Oman investors pag-uusapan sa Philippine-Oman Bilateral Labor Talks. Pagkakapasok sa finals ng Phil-Norwegian sa Figure Skating Winter Olympics, ipinagdiwang ng mga kaanak at kaibigan sa Kuwait. At Ox na Ox, short film na Pump It ng isang OFW, wagi sa Dubai 48-hour film project, ilalaban sa Amerika. Inakusahan ng ilang grupo ng OFW ang DOLE at DFA na tila pinoprotektahan ang mga opisyal na sangkot sa pang-aabuso sa mga OFW sa gitnang silangan. May balitang Middle East, si Henry Umaga Diaz. Dismayado si Susan Ople ng Ople Labor Center dahil mistulang palo lamang sa kamay ang naging desisyon ng DOLE sa labor attaché nito sa Saudi Arabia na nasangkot sa pagtatakip sa isang kaso ng attempted rape sa isang OFW doon. Sa desisyon ng DOLE, pinatawan lamang ng 1 buwang suspensyon si Labor Attaché Adam Musa matapos niya umunong isang tabi at pagtakpan ang kanyang driver na nagtangka umunong mang-rape sa isang OFW sa Saudi. Nananawagan kami kay Labor Secretary Baldos kung maaari mes busisiin nila yung pangyayari at i-reconsider. Huwag naman 1 buwan, 1 iglap lang yun eh. Parang pinagbakasyon mo lang yung tao, insulto yun sa OFWs. Sumulat pa nga si Ople kay Labor Secretary Rosalinda Baldos para magprotesta. Ayon pa kay Ople, ganun din na ang kaso kay dating Ambassador to Kuwait, Chulan Primavera. Magdadalawang taon nang dinidinig sa DFA ang kasong administratibo laban kay Primavera dahil sa umunay pangmumolestya niya sa isang OFW sa Kuwait. Pero wala pa rin nangyayari. Maging si Congressman Walden Bello na nagbulgar ng sex for flight scheme ng ilang tauhan ng mga embahada sa gitnang silangan, masama din ng loob. Mga malilit na opisyal lamang daw ang pinupuntirya ng DOLE at DFA at maging ng DOJ at hindi nasasama ang mga matataas na opisyal na sangkot sa anomalya. Naman maaari mangyari itong exploitation na ganito pag hindi alam ng ambassador or higher-ups in the embassy. Ayon naman sa DFA, gumugulong na ang hustisya. Ambassador Chulan Primavera has a pending case with us. Yes, he has already been charged. So it is not true that we are selecting only the lower ranks. Maging si DFA Secretary Albert Del Rosario, tiniyak na mayroon ng magiging resulta ang kanilang mga pagdinig. Sinubukan naming kunan ng pahayagang DOLE pero nasa ibang bansa ang kalihim at spokesman ng tanggapan. Pumirma na ng kasunduan ng mga opisyal ng Pilipinas at Oman sa bilateral talks ng dalawang bansa. Nagsumiti na rin ng draft agreement on labor ang Oman para mapabuti ang kalagayan ng mga OFW doon. May balitang Middle East, si Rowan Soldevilla. Pagkatapos ng halos 12 taon, muling nanumbalik ang magandang relasyon ng Pilipinas at Oman nang pumirma ng Memorandum of Understanding on bilateral consultations. Ibig sabihin, nagkasundo ang dalawang bansa na formal ng talakayin ang iba-ibang usapin ng importante sa dalawang bansa tulad ng ekonomiya, kultura, siyensya at edukasyon. Noong 2002, nagkaroon ng visa ban sa mga Pinoy nang arestuhin ng mga pulis ang isang Omani sa Pilipinas. Pero pagkatapos ng 2 taon, muling inalis ang visa ban kaya nakapasok na muli ang mga Pinoy dito. They basically agreed that they would now discuss a wide range of issues and formalize the talks held basically on the yearly basis between the two countries. Nag-submit ang Omani side sa Pilipinas ng draft agreement on labor para matingnan ng mabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Oman. Pumirma para sa Pilipinas si Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Jesus Chavez, at si Foreign Affairs Undersecretary Ahmed bin Yusuf Al-Harthi naman para sa Oman. Formal na ring pag-uusapan ang proteksyon ng Filipino at Omani investors. This will now safeguard businesses that may be set up between both countries. In other words, kung mag-set up ng Filipino business dito sa Oman, at the same time, kung mayroong mag-set up sa Manila, sa Philippines, and the prospects are very large for more economic
interaction between the two. Hahanapan din ng solusyon ang lumalalang kaso ng cross-border. Their Ministry of Foreign Affairs has promised that they will coordinate with their Royal Omani Police and with the Ministry of Manpower here to work things out. Nagpasalamat din ang mga opisyal ng embahada sa $4 million na ayuda ng Oman government para sa rehabilitasyon ng mga salanta ng super bagyong Yolanda. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Matapos ang 4 na taong paglilitis ng kaso sa korte na ipanalo din sa wakas ni Ernesto Panganiban ang kanyang kaso kaugnay sa aksidenteng ikinaparalisa ng kanyang katawan. May balitang Middle East, si Andy Relox. Panalo ang kasong reckless driving leading to grave physical injury at life sustainability ang OFW na isinampa ni Ernesto laban sa suspect na driver. Nagtamo si Ernesto Panganiban ng cervical injury paralysis dahil sa aksidente. 4 na taon na ang nagdaan. Hindi na siya nakatatayo at nakakakain ng gusto. At hindi rin maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Sa kabila nito, natutuwa si Panganiban dahil nakamit na niya ang hustisyang pinakaasam-asam at binayaran din siya sa napinsala sa kanya. Kahit sa bahay, itong binabayaran kong bahay, sila ang nagbabayad. Eh, sabi nga ni Moda. Chief Alicama, magkano yung upa mo? O eto. Ito ang tulong ko sa iyo kung kailangan magsabi ka lang. Kaya kahit ganito, inabot ko, nandiyan kayo. Hindi naman nagpapalakas sa akin, mga kasamahan natin. Although na marami tayong dinaanan na medyo matagal, 4 years na yung April 16. Nagpapasalamat si Ernesto sa prinsipe, sa patnubay, media, at sa mga kapwa OFW na tumulong sa kanyang laban. Sunod ang pamilya nagpunta rito? Punta sila dito. So napatawad mo na yung bata? So, mga 7 sila. Ganun. Okay. Ngayon, siyempre may pag-compromise. Sabi ko, hindi ko naman batas to, batas nyo to. Kung tutuusin yung dinesisyon ng court, kulang pa yon sa nangyari sa amin. Kung sa una ay nahirapan ang pasyente upang makamit ang tunay na hustisya at magbagal na pag-usad nito, ngayon makakauwi na rin siya sa Pilipinas at handa na para sa kanyang rehabilitasyon. Nagbabalita sa Middle East, Andre Lox, Asiridio, Saudi Arabia. Pagkakapasok sa finals ng Phil-Norwegian sa Figure Skating Winter Olympics, pinagdiwang ng makaanak at kaibigan sa Kuwait. At mga kabataang Pinoy sa Saudi, believe at proud kay Michael Martinez sa narating niya sa figure skating. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Pinagdiwang ng mga kamag-anak at kaibigan ang pagkakapasok sa finals ng isang Phil-Norwegian sa figure skating. Si Ann-Lyn Jersem ang kauna-unahan at nag-iisang Norwegian competitor sa Winter Olympics sa loob ng 50 taon. May balitang Middle East, si Maxi Santiago. Walang mapagsidlan ng tuwa si Ruben Bangog, uncle ng 20 taong gulang na Filipino-Norwegian figure skater na si Ann-Lyn Jersem na pumasok sa free program finals sa Sochi Winter Olympics sa Russia. Siyempre masaya. Pamangking ko yan Kasama ko pa yan nung maliit pa yan. Nagsiswimming kami. Ate ni Ruben ang nanay ni Ann-Lyn na si Perlina Bangog. Pangalawa si Perlina sa 9 na magkakapatid at pang-4 naman si Ruben. Tubong Ilagan Isabela ang pamilya Bangog. Naging flower girl pa sa kasal ni Ruben noon si Ann-Lyn kasama ang kanyang kambal na si Camila Marie na isa ring figure skater at sumasali sa iba-ibang skating competition kung saan nakilala nila si Michael Martinez. Hindi man napanalunan ni Ann-Lyn ng gold, naghanda pa rin ng salo-salo si Ruben bilang pasasalamat. Umaasa sila na sa 2018 Olympics, makukuha na ni Ann-Lyn ang gold. Annalyn, go
go for gold. And we're praying for you that makukuha mo yung gold na yan. Masusungkit mo. And we love you. We are here to support you. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Proud din po ang mga kabataang Pinoy sa Eastern Saudi kay Michael Christian Martinez sa kanyang narating sa Winter Olympics sa Sochi, Russia. Kahit hindi nanalo, malaking bagay daw ang pagkapasok niya sa finals bilang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian. Yan ang balitang Middle East, si Florante Catados. Napabilib ang mga kabataang Pinoy sa Eastern Saudi sa husay na ipinakita ni Michael Christian Martinez sa Winter Olympics sa Sochi, Russia na isang linggo. Kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian si Martinez na sumabak sa figure skating competition. Very proud ako kay Michael kasi first time na magkaroon ng isang skaters na Pilipino. Very proud ako kasi nagbigay siya ng honor sa buong Pilipinas. Happy at proud ako sa kanya kasi pinakita niya yung best niya kahit hindi siya nanalo at pinaalam niya sa lahat na ang mga Pilipino ay palaban. Hanga sila sa dedikasyon at lakas ng loob ng 17 anyos na si Martinez na lumanding sa 19th place mula sa 30 kalahok. Naniniwala rin sila na sa susunod na Winter Olympics sa Korea sa 2018 ay magkakamedalya na siya. Proud ako sa kanya kasi bilang kabataan nakita natin ang striveness niya sa pagtitraining. Kahit hindi siya nanalo, naniniwala ako sa susunod na competition ay mananalo siya. Magandang halimbawa rin daw si Martinez sa mga kabataang Pinoy sa kanyang hard work at perseverance na ipinakita. Great achievement na ang narating niya at naging magandang impluwensya siya sa mga kabataan to achieve their goals in life. Nag-file ng resolution si Sarangani Representative Manny Pacquiao sa Kamara para kilalanin ang galing ni Martinez. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Al-Kubar, Saudi Arabia. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Anong masasabi ninyo sa binuong panel ni Pinoy para tutukan ang issue ng mga OFW na nasa death row at blood money? Narito po ang mga sagot ng mga ka-FB natin. Banat ni Frankie Bautista Likayan, bakit ngayon lang? Dapat dati pa yan. Pero para kay Argel de los Santos, mabuti yan, at least masasabi na nating may pakialam ang gobyerno sa OFW. Hindi yung laging ginagatasan ang mga OFW tulad ng ating PhilHealth. Welcome ito kay Frankie Bautista Likayan. Kawawa kasi yung mga kababayan natin na talaga namang ipinagtanggol lang ang mga sarili nila. Tapos lumabas na sila pa ang masama. Kaya dapat talagang tutukan ng gobyerno natin yan. Nagandahan si Christian Paul Sanchez Cristales sa ginawa ni Pinoy dahil mabibigyang pansin ang mga kababayan na bibitayin. Mabibigyan sila ng pag-asa na makapiling muli ang kanilang pamilya. It's about time, sabi ni Terence Martin Gubalia, na pagtuunan naman ng pansin ng gobyerno ang mga OFW. Hindi yung lagi na lang tinitingnan kung ano ang makokolekta nila sa amin. Oo, nagkasala sila. Pero responsibilidad pa rin natin ng ating gobyerno ang kapakanan ng bawat Pilipino saan man sa mundo. Sobrang okay yan kay Cyril Balungkas. Pero paalala niya sa mga OFW, huwag nating kalimutan na ibang-iba ang ating pag-uugali sa ibang bansa. Kaya dapat sobrang ingat tayo parati. Hanggat maaari alamin ng husto ang kultura ng host country. Hiling naman ni Michael Soriano Makugay, sana mapalawig pa ang tunay, malawakan, konkreto at pangmatagalang tulong sa mga OFW. Hindi lang kung kailan nasa bingit na ng kamatayan ang ating mga kababayan. Umaasa naman si Elikek Adnaranep na hindi lang yan ang matututukan ng gobyerno dito sa Middle East, kundi pati ang mga kawawang stranded sa Kish Island, mga minamaltrato ng mga amo, expired na visa, at iba pang issue dito sa abroad. Maganda yan para kay Sarah Jane Salik para mabawasan ang galit ng ibang OFW at maisip nila na gobyerno mismo ang kakampi nila sa oras ng kanilang pangangailangan. Thanks po BME, salamat din po. Maganda rin yan para kay Ryan Louie. Pero ang nakakadismaya lang daw, maraming OFW ang may mga problema sa buong mundo na hindi napapansin ng gobyerno at napapahamak pa. May team of lawyers ang bawat embahada,
na dapat ay ginagampanan ang kanilang tungkulin. Magtrabaho ng matuwid at matapat. Salamat. Tingin ni Mario Di Maano, hindi sincere si Pinoy. Gusto lang niyang sapawan ang pang-epal o ang pag-epal ni VP Binay dahil OFWs ang tinututukan niya sa paghahanda sa kampanya bilang next President of the Philippines. Ano ang silbi ng panel na binuo kung wala naman daw pondo para dyan? Ibig sabihin, nako, papogi lang yan. Herbal supplements na gawang Pinoy bumebenta sa Dubai kahit sa ibang lahi. At short film na Pump It ng isang OFW, huwagi sa Dubai 48-hour film project, ilalaban sa Amerika. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa Dubai, patok kahit sa ibang lahi ang pagbebenta ng herbal supplements na gawang Pinoy. Dagdag kita pa ito sa mga kababayang nagtatrabaho sa gitnang silangan. May Balitang Middle East, si Maha Moralde. Suot ang mga costume na reyna, hari, prinsesa at prinsipe, nag-celebrate ang mga negosyanteng Pinoy at dayuhan ng tagumpay nila sa pagbebenta ng herbal products na gawang Pinoy. Lahat ng nandito po ngayon ay mga qualifiers natin. So ibig sabihin, kahit po sila ay Filipino or non-Filipino national, they are partners of Chic when it comes sa distributions ng products. Nagsayawan at nagkasiyahan sila. Si Nice, isa sa mga full-time distributor sa Kuwait, ay hindi na namamasukan ngayon at nakapagpatayo na ng sarili niyang negosyo. This business, it's very good because you will earn income na kahit nasa bahay ka lang because of pwede mo siyang ibenta sa mga kababayan natin na nasa bahay or nasa opisina and pag magustuhan nila yung produkto. Kaya naman, inspired ang Philippine-based Classic Herbs International Corporation o CHIC sa potensyal ng produktong Pinoy sa pandaigdigang merkado. We started the local that was 11 years ago. We became successful doon sa Pilipinas. And I think it's about time na dalhin natin sa ibang bansa ang mga produkto since napakaganda, maraming natutulungan when it comes to sickness. Umaabot na ang produkto nila sa iba pang bansa sa Middle East. We have our expansion in Hong Kong, in Middle East area. And so far, we are growing big this time. That's the reason why we are celebrating our third summit in Dubai. Habang lumalawak ang naabot ng produktong Pinoy, dumarami ang mga OFW na natutulungang madagdagan ng kinikita bilang sideline sa kanilang regular na trabaho. Nagbabalita sa Middle East. Maha Moralde, Dubai, United Arab Emirates. Matapos itong magwagi noong Nobyembre sa Dubai, ilalaban ang short film na Pump It na gawa ng isang OFW sa taunang 48-hour film project, Filmapalooza 2014 sa Amerika sa Marso. Yan ang balitang Ox na Ox ng bago nating kabalitaang si Bong Godinez. Best Film ang pelikulang Pump It sa nagdaang Dubai stopover ng 48-hour film project. Isang prestihiyosong kompetisyon na inaabangan taon-taon ng mga filmmaker sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Pump It ay ideya at likha ni Patrick Fronda, multimedia engineer at guro sa Murdoch University, Dubai. Katulong ni Patrick si Wilbert Saison sa pagbuo ng kanyang short film. Kwento ni Patrick, lumaban siya para patunayan sa buong mundo na mahusay ang Pinoy filmmakers. Kasi most of the time puro foreign yung nananalo, puro foreigner yung nananalo. So parang gusto ko naman ipagmalaki na, teka, wait, kaya ng Pilipinas to eh. Kasi 3 years straight walang nanalo, ni isang finalist na Pilipino wala atang nakapasok. Kakaiba ang konsepto ng 48-hour film project. Personal silang buwibisita sa maraming bansa para dalhin ang kompetisyon sa mga gustong lumaban. Silang magbibigay ng prop, dialogue at character sa istoryang mabubunot ng contestant. Ibigyan kanila ng 2 araw o 48 hours to produce a short film. Okay? Pero hindi manggagaling sa iyo yung mga elements eh. Although manggagaling sa iyo yung story, pero bibigyan kanila ng genre, bibigyan kanila ng props, bibigyan kanila ng dialogue, at bibigyan kanila ng character. So ngayon, pagsasamahin mo yon, gagawa ka ng story
then kailangan i-produce mo siya within 48 hours. Comedy na may bidang referee ang nabunot na tema ni Patrick noon. Bagamat nasa ibang bansa, ay siniguro ni Patrick na mangibabaw pa rin ang kulturang Pilipino sa kanyang storya. Ang pinaka-challenge lang talaga dito is yung paano mo makwento yung yung story. Unang-una, comedy siya. Hindi ko alam kung paano ko patatawanin yung mga ibang lahi kasi alam ko tayo madaling ko mapatawa dahil alam ko yung humor ng Pilipino. Humakot ng awards ang Pampit, kasama ang Best Use of Character, Best Writing, Best Directing, Audience Award at ang Best Film. Dahil dito, ang Pampit ang kinatawan ng Dubai sa darating na 48-hour film project Filmapalooza 2014 na gaganapin sa New Orleans, Louisiana, USA sa March 6 hanggang 10. Maglalaban yung 120 cities para dun sa Best of the World. Once na napunta ka sa top 12 or maging finalist ka, then that's the time na yung film mo may screen siya sa Cannes Film Festival. $5,000 ang iuwing premyo ng mananalong Grand Champion sa Filmapalooza. Pero para kay Patrick, bonus na lang ang cash prize dahil mas mahalaga sa kanya ang mapangiti ang mga manunood. Nagbabalita sa Middle East, Bongo Dines, Dubai, UAE. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan, kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalamat.